Kusina yun dun eh. Ito dito siguro sala. Tumama sa'yo ngayon. Dito dahon. O naging dahon. Pagbaba naging dahon. For today's video ay pupuntahan natin ang isa sa mga barangay dito sa Sierra Island, ang Barangay Bagungon, na kung saan meron itong malaking bahay o mansyon na matagal nang nakatayo. So ngayong araw ay pupuntahan natin ito para i-explore. Kaya naman, samahan nyo kami para makita nyo ang mga lumang gamit dito sa loob ng bahay at malaman na rin natin kung bakit hanggang ngayon buhay na buhay pa rin ito at nakatayo ang lumang mansyon na ito. Tara guys, let's go! Ayan. Ayan guys, may taga-ano ng makina si Teddy Boy. At ito, magtatanggal tayo ng mga tubig. Sa 7 barangay dito sa Sierra Isla, mula dito sa aming barangay Gagutsan, ay bumiyahe kami ng bangka. 5 minuto mahigit papunta sa kapatid naming barangay, ang Barangay Bagungon. Kaya naman, para masaksihan natin ang napakagandang lumang bahay na mansyon, tara, samahan nyo kami para explore dito sa Barangay Bagungon, ang The Mansion House. Ayan guys, what's up? Dito na kami. Ito po yung lugar. Ayan po, let's go. What's up guys? For today's video ay nandito tayo ngayon sa Barangay Bagungon, kung saan ito sa isa sa mga lugar na mayroong kumbaga classic na bahay dito sa may Barangay Bagungon na makikita natin dito. Yung pinakamalaking bahay dito sa Bagungon na makikita nyo, ito po yung bahay na to. Ayan. Kung makikita nyo, talagang lumang-luma lahat ng mga kagamitan. Kaya para natin mapatunayan, pasukin natin yung loob. Mamaya itatanong natin sa caretaker dito na kung paano to ginawa at anong year to itinayo. So let's go guys, pasukin natin. Let's go. Okay na, go. Tara. Ayan guys. Ito po, tabi-tabi po, Jesus name. Ito mga gamit na ito kung makikita nyo dito guys, ito po yung mga gamit na siguro, yung mga pinaglumaan na kahoy. Ito yung mga upo, no? Dito, may mga kwarto dito. Sa loob. Ito mga kahoy. Huwag na natin pasukin, dito na tayo. Balik na tayo dito. Pero mga kahoy na po yung lahat nandun. Dito tayo sa taas, tara. Atay, ayan si tatay. Nandito rin sa bahay, caretaker ng bahay na to. Gusto ko sanang interviewin si tatay pero tumanggi ito. At ang sabi niya, ang apo na lang daw ng may-ari ng bahay na ito ang interviewin dahil nandito daw nakatira. So bago namin in-interview, ay nilibot muna namin ang bahay. Pero pumayag din sila na libutin muna ang bahay. Ito yung kwarto dito. So ka daw na. Joy, salamin pala. Ayan guys, ito yung kwarto dito. Hindi ko alam kung ano to, pero parang may kitchen dito. Siguro ito yung dating lababo o ano. Ito yung kisame, mga sira na. Meron tsaka may pintuan dito. Ito may salamin pa, no? Tingnan mo yung salamin niya. Talagang lumang-luma yung mga style. Tingnan mo parang pang Kastila yung gamit, Saka meron pa nakabitin dito. Tara, dito naman tayo sa kabila. Dito sa kwarto. Medyo madilim na guys. Ted, nakikita mo dito, Ted? Sabi ko. Oh, ayan, may malaking dun. Malaking bintana. Ito lang yung kwarto niya. Ayan. So
At this moment, nandito ang mga larawan na may-ari ng bahay na to. Ito ang mga lumang picture ng mag-asawang Caladis. Kung makikita nyo kung gaano siya kaganda hanggang ngayon, talagang kahit lumang-luma na ang picture na yan, pero makikita mo sa ganda at kulay. Talagang sobrang aesthetic o classic yung mga lumang larawan o litrato na hanggang ngayon, kahit na paglumaan na ng panahon ay ang ganda pa rin. Dito sa kabilang kwarto namin guys. Ito yung mga lumang aparador. Tama, mga lumang aparador, di ba? Tapos may bintana rito. Ito parang kama. Ayan, may mga estante pa dito sa kabila. Yung style. Ito talagang lumang-luma, no? Ito yung mga bintana, yung makikita nyo sa mga kay Rizal, mga panahon ni dito tayo sa labas. Ayan, Pagkatapos namin dito ay dumiretso na kami sa malaking kwarto kung saan ito ang kwarto ng may-ari siguro. Kaya pinasok na namin ito at kung makikita nyo guys kung gaano kaganda ang mga nasa loob na kagamitan. Ayan yung video 5. Siguro ito na yung bago na may nakatira talaga dito. Kagaya ng sinabi ni Cartiker, apo daw ng may-ari yung nakatira dito ngayon. So medyo maganda pa rin yung ayos ng loob niya. Tingnan nyo guys, tingnan nyo yung mga gagamitan dito, yung mga nakaraan. Parang lumang-luma Ito talaga yung mga lalagyan ng dating, yung mga panahon na ito yung mga lagayan nila. Siyempre may mga mapera, ito yung ginagamit nila. Yan. Ang ganda ng salamin, yung kama. At ito yung mga aparador nila. Yung mga gagamitan talagang lumang-luma. Yung mga lagayan. Dito naman, sa kabilang kwarto. Dito tayo. Meron pa bang kwarto? Wala na, Wala na. Dito. Ito ni? Wala na. Parang hagdan to, labasan. Yan, yan yung labasan. Diyan yung baba. Ito yung kabahayan ng Bagungon. Ayan yung view niya. Tapos dito naman sa likod, doon. Ayan. Ito yung pinaka-terrace. Ito yung terrace. Dito natin dito guys. Ito po yung terrace. Bila ko dito. Ayan guys, ito po yung terrace dito. Ang ganda ng mga parang antique Parang nandito pa yung mga luma na Ayan yung mga upuan. Guys, tingnan yung lalagyan. Buhay na buhay pa, Talagang pinaglumaan na matibay yung mga gamit nito. At this moment, habang kumukuha kami ng mga video dito sa parting to ng sala, sa hindi namin inaasahan ay bigla na lang may nangyari kay Teddy. Sabi niya, merong isang bubuyog na bumungguraw sa kanyang balikat at nagulat siya nang mahulog ito dahil naging dahon. Kaya naman, nakakagulat ang kwento na sinabi ni Teddy. Ano nga yun, Teddy? Ano na yun? Ayan guys. Anong sabi mo, Teddy? Manon pa din yung dating gangis. Yung gangis. Magandiri. Bubuyog. Tapos, tumama sa'yo ngayon. Dito, dahon. Naging dahon. Pagbaba naging dahon. Takot ka, Pinagtawanan lang namin ito kahit medyo natatakot na kami at napapatanong kung bakit nangyari yung ganun. Dahil kung isipin nyo, paano magkakaroon ng dahon sa loob ng bahay kahit wala naman itong hangin? Para bang ayaw nila sa amin dito at udyat na pinapaalis na kami. Kaya nagulat talaga kami. Binaliwala na lang namin ito at pinagpatuloy na lang namin ang pagkukuha ng mga larawan o video dito sa sala. Si Elpidio Caladis. Ang nagmay-ari ng bahay na ito. Dito, ano to? Mayroon ba to? Parang room yan, Ito yung matsara, tinidor, yung luma. At dahil nga sa pangyayaring ito, bumalik ako ng kwarto para ipagdasal at humingi ng tawad at respeto dahil sa nangyari. At sinabi ko na lang na hanggang kusina na lang kami magpapatuloy at tatapusin na namin ang vlog na ito. Ayan guys. Dito naman, okay na, tapos na. Bili na kita.
Ito yung mga makalumang mesa, no? Ito yung hagdan pababa. Dito sa part na to, yan, lumang-luma na guys. Ito, sa part na to ay kung makikita nyo, sinimento. Pero doon sa kabila na yun, hagdan, ano siya? Kahoy na, ay gawa sa kahoy, pero siguro dati pwede siyang puntahan doon. Oo naman, matibay pa ngayon. Baka pag umapak tayo isang hakbang lang, doon tayo pupulutin sa baba, guys. Di ba? Para masirom. Yan. Pero kung makikita nyo yung yung ganda ng bintana, yung lumang-luma talaga, no? Mga sinauna. Mga sinauna. Tingnan mo yung sa taas. Yan, no? Sinira na siya ng panahon. Kung makikita nyo guys, talagang sinira na siya ng panahon. Ito yung kabila kanina. Dun sa likod nito kwarto. Ito may CR dito. Ayan. Ito yung CR. Dito yung CR. Ayan. Yan yung kusina dito sa taas. Semento rin to dito pero hindi ko alam kung baka mabagsak. Hindi naman siguro babagsak. Ayan. Naging na lang yun dito. Yan yung kusina nila dito. Talagang maganda pa yung dito. Meron dun sa baba. CR yata yung dun. Talagang napakalaki yung baba. Dito na lang. Pare na tao, Didi? Ayan guys. Alright. Ito po yung yung labas nila dito. Ayan. Uy, parang luma talaga to, no? Ang tawag dito, double deck na na kama. Pwede pa siyang tulugan. Tapos meron ditong ng tubig. Tubig to. Ginawa na lang Pero kung titingnan mo yung mga nakaraan dito, yung bintana talaga yan. Siguro diyan sa loob na yan, sala siguro yan, kainan. Kasi yung likod nito, yun dun kusina yun dun Ito dito, siguro sala. Para nakikita yung lugar, yung view ng Bagungon dito sa labas. Kaya may mga bintana yan dyan. Siguro ito dito kainan sa buong pamilya. Ganda. Guys, kumusta? Tingnan nyo yung view dito naman. Tingnan nyo yung view kahit ganito na yung bahay, no? Ang view. At dahil kami na lang ang nasa itaas, nandun pala sa ibaba yung caretaker at ang may-ari ng bahay na to. In-interview na namin sila dito. Hindi lang sila nagpakita ng mukha. Pasalamat na lang tayo dahil hindi sila tumangging magpa-interview. At dahil nga waray ang salita namin dito, pinag-alog ko na lang, caption ko na lang dahil wala naman talagang maiintindihan tayo. Ang kwento ni Kuya, dahil tinatanong ko kung ilang taon na ang bahay na ito at kung kailan siya itinayo, sabi niya ay 1933 daw siya itinayo ang bahay na ito. Tinanong ko na rin siya kung may mga nagpaparamdam bang kakaiba, kaluluwa dito sa bahay na ito, pero ang sabi niya wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba. Ikinuwento niya na lang yung tatay niya dahil yung tatay daw niya nung nabubuhay pa, dito daw yung nakatira sa bahay na ito at mag-isa lang. At kung natutulog ito doon daw sa itaas sa terrace na may double deck, doon siya natutulog dahil sa mahangin, masarap daw yung simoy ng hangin. Pero ang nangyari isang beses, nakarinig daw ito ng ingay sa loob ng bahay. Yung parang ipinagtatapon daw yung mga upuan, mesa. Sa sobrang lakas ng ingay, nagising daw siya, pati sa labas naririnig. At parang gusto niyang pumasok pero hindi siya makapasok. Kaya natatakot siya. Gusto niyang makalabas pero hindi siya makalabas. Kaya ang ginawa niya, dahil nasa second floor siya, nagtawag daw siya sa labas kung pwede kuhanan daw siya ng hagdan o ladder na para daw siya makababa. Pero talagang nangyari nga, nakababa siya. Yun lang daw yung experience, isang beses lang daw yun. Alauna ng madaling araw. Kaya nung kinabukasan, yung nangyari daw yun, bumalik siya sa bahay na yun at kinausap niyang mag-isang bahay na ito. Kung may nagpaparam daw dito, sana tay, kung ikaw man daw yung nandito sa loob ng bahay na ito, sana wag mo na akong takutin dahil kung ipagpapatuloy daw na takutin siya dito, lilisanin na lang daw niya ang bahay na ito at iiwan. Kaya nung nangyari yung nakinausap niya yung bahay na ito, kinabukasan wala nang nagparamdam dito. Kahit ni ingay, wala na daw siyang naririnig.
Kaya inisip nila na ang nakatira dito ay ang lolo lang nila na mag-isa. Kahit nga daw ibang kaluluwa na mag-attempt na magpakita, wala daw talaga kahit ni isa na kaluluwa. Wala daw ibang multo na nagpaparamdam dito sa bahay nito, kundi ang kanyang lolo lang. Siguro yung lolo niya dito lang nakatira, kahit kaluluwa na, ilang dekada na, nakatira pa rin ng lolo niya. Pero wala naman daw siyang kakaibang nararamdaman dito sa bahay nito, sabi ng apo ng nakatira na sa bahay na ito. Dagdag pa niya sa kwento, sabi niya dahil yung lolo niya ay may-ari ng mga basnigan o basnig na malalaking bangka, isang beses daw nung namatay daw yung lolo niya, mga ilang taon siguro, dahil patuloy pa rin naman yung basnigan nila, yung mga tauhan daw ng lolo niya ay pinaramdam daw dito sa bahay na ito, dahil dito naman daw natutulog yung mga tauhan nila. Nagparamdam daw ito sa mga tauhan nila dahil habang natutulog yung mga tauhan nila ay may naglalakad daw na wala naman itong tao, pero ramdam na mga tauhan nila na yun daw ang lolo niya, sapagkat yun daw ang madalas na ginagawa ng lolo niya nung nabubuhay pa. Anumang istoryang nababalot sa bahay na ito ay atin na lang itong hayaan at irespeto. Kaya maraming salamat sa may-ari ng bahay na ito dahil pinatuloy tayo at hinayaang mag-explore. Maraming salamat guys sa inyong panonood dahil umabot kayo hanggang dito. Kaya itong lagi nyong tatandaan, paggising nyo sa umaga, huwag nyong kalimutang magdasal sa Diyos and always be thankful.